Ella ang nagsabi. Pinatay niya ang anak ko. Sinadya niyang ipa-abort ang baby ko dahil sa selos. Ikulong ninyo siya. Sumigaw ang aking manugang sa gitna ng korte. Ang boses niya ay parang kutsilyo na tumataga sa mukha ko. Ang aking anak. Ang anak na binigay ko ang buong buhay ko para palakihin. Tumayo siya, itinaas ang kamay at sinabi sa harap ng hukuman. Humihiling ako ng mas mahigpit na parusa. Dapat siyang magbayad. Nakatayo lang ako roon. Nanginginig ang mga kamay dahil sa shock. 3 taong sentensya ang ibinigay sa akin dahil lamang sa isang malisyosong paninirang puri. Pero ang talagang nakapagpalugmok sa akin ay hindi ang sentensya, kundi ang kanilang ginawa habang ako'y nasa kulungan. Nagkunwaring mahabagin sila. Pero alam ko na ang katotohanan. Nang makalabas ako sa likod ng rehas, isinumpa ko sa sarili ko na abutin ko sila ng lahat-lahat. Huwag kayong tumingin sa ibang lugar. Tingnan ninyo kung paano naghihiganti ang isang ina. Ang mga akusasyon ni Maricela, ang aking manugang, ay tumatalab sa korte na parang kulog na nagbabadya ng nakamamatay na bagyo. Tumayo siya sa gitna, hawak ang kanyang patag na tiyan, na para bang pinakamagandang papel sa buhay niya iyon. Ang mga luha niya ay bumaba ng perpekto, na nagpalamig sa dugo ko. Lahat sila ay tumitingin sa kanya ng may awa. Ang mga hurado, ang hukom, pati na ang mga estrangherong nanood ng drama. Lahat sila ay nakakita ng isang mahirap na ina na bagong nawalan ng anak. Pero wala man lang tumingin sa akin. Wala man lang nakakita sa 55 anyos na babae na nanginginig ang mga kamay sa kahoy na mesa, hindi makahinga. Ako si Esperanza. At ang babaeng sumisigaw ng mga kasinungalingan na iyon, ay siya ring pinatuloy ko sa aking bahay na parang sariling anak. Mabigat ang hangin sa korte, parang tingga. Amoy ng lumang kahoy at kawalan ng hustisya. Sinubukan kong magsalita. Gusto kong sumigaw na kasinungalingan lahat iyon. Na hindi ko man lang masasaktan ang isang hibla ng buhok ng aking apo. Na minahal ko na ang batang iyon, kahit hindi pa siya ipinanganak. Pero natigil sa lalamunan ko ang boses ko. Tanging isang nakausap na ungol ang lumabas. At saka dumating ang sandali na naghiwa ng aking puso sa libu-libong piraso. Mas masakit pa ito kaysa sa anumang sentensya. Tumayo si Tomas. Ang aking anak. Ang batang inalagaan ko mag-isa. Ang lalaking ibinigay ko ang kabataan at kalusugan ko. Tumayo siya ng dahan-dahan. Pinatigas ang kanyang gray na jacket. Malamig ang mukha niya, walang sakit, walang pag-aalinlangan. Isang lamig na nagpatigas sa aking kaluluwa. Mahistrado, sabi ni Tomas ng malakas at malinaw. Pinigilan ko ang hininga, umaasa na sasabihin niya ang totoo. Walang kasalanan ang aking ina. Hindi niya iyon gagawin. Pero ang lumabas sa bibig niya ay dalisay na lason. Mahistrado, humihiling ako ng mas mahabang parusa. 3 taon ay kulang. Ang babaeng ito ay dapat magbayad sa buhay ng aking anak. Kinuha niya sa amin ang lahat. Huwag po kayong magpakita ng awa. Natigil ang mundo. Umalingaw-ngaw ang aking tainga. Para bang hinila ng kamay ang aking puso mula sa dibdib ko. Hindi na ako ang kanyang ina. Ako na lang ay ang babaeng iyon. Ang aking sariling anak. Ang aking dugo. Ang ilaw ng aking buhay. Humihingi siyang ikulong ako. Tiningnan ko ang mga mata niya. Naghahanap ng kahit kaunting pag-aalinlangan. Pero nakita ko lang ang galit na halo sa kasiyahan ng taong nakamit ang gusto. Si Maricela sa tabi niya ay yumuko para itago ang mapanlinlang ng ngiti. Pinupunasan ng luha na hindi naman talaga umiral. Bumagsak ang martilyo ng hukom. Matigas at walang balik ang tunog. Parang pagsara ng kabaong. May kasalanan sa hindi sinasadyang pagpatay at malubhang pinsala. 3 taong pagkakakulong. Walang posibilidad ng maagang paglaya. 3 taon. 3 taong nakakulong para sa krimen na hindi ko ginawa. Para sa isang tulak na hindi ko ginawa. Para sa isang apo na, ayon sa kanila, pinatay ko. Hinawakan ako ng mga bantay sa braso. Ang malamig na metal ng posas ay sumara sa aking pulso. Kinagat ang balat ko. Itinaas nila ako mula sa upuan. Nanghina ang mga tuhod ko. Pero pinilit nila akong maglakad. Habang dumadaan sa tabi nila, hinanap ko ang tingin ni Tomas sa huling pagkakataon. Anak, bulong ko ng basag ang boses. Hindi niya ako tiningnan. Tumalikod siya para yakapin si Maricela. Mas masakit ang pagtatalikod na yon kaysa sa anumang sampal. Dinala nila ako sa mahabang pasilyong kulay abo. Ang pinakakatakot na tunog na narinig ko sa buhay ko ay ang pagsara ng mga rehas sa likod ko. Hinubad nila ang aking damit, ang aking pangalan, ang aking dignidad. Binigyan nila ako ng magaspang na uniforme na mabaho sa murang disinfektante at kawalan ng pag-asa. At narito ako ngayon, ang aking unang gabi sa maliit
at maaliwalas na selda na ito. Amoy ng amag at lumang ihi. Nakaupo ako sa gilid ng bakal na higaan. Yakap ang mga tuhod sa dibdib. Sinusubukang pigilan ang panginginig. Isinara ko ang mga mata at sa wakas ay tumulo ang mga luha. Hindi ako umiyak dahil sa takot sa kulungan. Hindi dahil sa bulok na pagkain o matigas na higaan. Umiyak ako dahil hindi nawawala sa isip ko ang imahe ni Tomas na itinuturo ako. Paano tayo napunta rito? Kailan naging halimaw ang aking matamis na anak? Habang tinitingnan ko ang pilak na liwanag ng buwan na gumuguhit ng anino sa semento, bumalik ang isip ko sa nakaraan. Hindi ito nagsimula ngayon sa korte. Nagsimula ito ng mas maaga. Noong araw na tumawid ang babaeng iyon sa pintuan ko, na may peking ngiti at demonyong plano. Lahat ay nagsimula sa aking kusina, sa amoy ng kape at mainit na tortila, at isang kasinungalingan na hindi ko nakita dahil sa katatagan ko. Bago maging ang malamig na selda ang tanging mundo ko. May kaharian ako. Hindi ito palasyo ng ginto. Isang bahay na adobe at ladrilyo sa Kalye San Miguel. Kasama ang aking asawang si Elias, na pahinga na sa kapayapaan, ay itinayo namin ito gamit ang sariling kamay. Naalala ko kung paano niya hinahalo ang semento sa ilalim ng Agosto na araw habang tumutulo ang pawis sa likod niya, at isa-isa kong ipinapasa sa kanya ang mga ladrilyo. Hindi lang bubong ang bahay na iyon. Ito ang pangako namin na hindi kami magugutom. Ito ang pamana para sa aming tanging anak, si Tomas. Nang mamatay si Elias dahil sa biglaang atake sa puso, gumuho ang mundo ko. 10 taong gulang pa lang si Tomas. Pinunasan ko ang luha gamit ang apron, at isinumpa ko na hindi magkukulang ang aking anak sa kahit ano. Naglaba ako ng damit ng iba, hanggang magkakalos ang mga kamay ko na parang bato. Naalala ko ang mga gabi sa kusina na pinagsisilbihan ko, si Tomas ng mainit na ulam at bagong lutong tortilla. Ako naman ay nakatayo sa tabi ng kalan. Kumakain ng malamig na kanin o nasunog na tortilla na walang gustong kainin. Ginawa ko iyon ng buong kagalakan. Ang makita siyang kumain, lumaki ng malakas at malusog. Iyon ang tanging bayad ko. Akala ko ang pagmamahal na iyon ay puhunan na hindi kailanman mawawala. Mali ako. Nagbago ang lahat 2 taon na ang nakalipas ng dalhin ni Tomas si Maricela sa bahay. Sa una, mukha siyang mabait na dalaga. Mahina ang boses niya at laging nakayuko ang tingin kapag nakikipag-usap sa akin. Donna Esperanza, ang sarap po ng sopas ninyo. Tulungan ko po kayong magwalis. Akala ko binigyan ako ng Diyos ng anak na babae na wala ako noon. Binuksan ko ng todo ang pintuan ng bahay at puso ko. Binigyan ko siya ng malaking kwarto, ang dating kwarto namin ni Elias, para maging komportable sila. Ako naman ay lumipat sa maliit na kwarto ng pananahi. Iniisip na tama yon para sa bagong kasal. Pero ang mga ahas ay marunong gumapang ng tahimik bago kagatin. Pagkatapos ng ilang buwan, nahulog ang maskara. Tumigil na si Maricela sa pagtulong. Nagigising siya ng tanghali. Naglalakad sa bahay na nakarobe at nagrereklamo sa lahat. Na malamig daw ang sahig, luma daw ang kurtina, mabaho daw ang bahay. Nagsimula niyang tratuhin ang aking tahanan na parang murang hotel at ako na parang walang bayad na katulong. Hindi ko malilimutan ang araw na tuluyang nabasag ang lahat. Martes noon. Nakakuha si Tomas ng promotion sa pabrika at gusto kong ipagdiwang iyon. Buong hapon akong nagluto ng paborito niyang ulam. Pulang mol na may manok. Resipito ng aking lola na nangangailangan ng oras, pasensya at maraming pagmamahal. Dinigdig ko ang mga sili, giniling ang mga pampalasa sa molcajete hanggang masakit ang braso ko, at binantayan ko ang kaldero para hindi masunog. Amoy ng kanela, tsokolete at masasayang alaala ang kusina. Nang matapos ang mole, nilagay ko sa clay na kawali. Ipinagmamalaki ang aking pagkakagawa. Pumasok si Maricela sa kusina. Bagong pintura ang kanyang mga kuko at nakatingin sa cellphone. Hindi ako pinapansin. Ang baho dito, sabi niya, kunot ang ilong na parang amoy basura. Mole iyan, anak. Paborito ni Tomas. Sagot ko ng pagod ng ngiti. Lumapit siya sa kalan. Tiningnan ang kumukulong na kaldero at tumawa ng tuyo at malupit. Mukhang pagkain ng probinsya iyan. Hindi na kumakain si Tomas ng mabibigat na pagkain. Baka magkasakit siya sa taba niyan. Bago ko pa maipagtanggol ang sarili ko, kinuha ni Maricela ang mainit na kaldero gamit ang basahan. Akala ko ililipat niya lang, pero hindi. Lumakad siya papunta sa basurahan. Binuksan niya ito gamit ang paa at itinapon ang lahat ng aking pagsisika. Doon sa loob, ang manok, ang maitim na sarsa, ang maraming oras na paghahanda. Lahat ay nahulog sa mga balat ng saging at basura. Anong ginagawa mo? Sigaw ko, parang walang hangin sa dibdib.
Pagkain iyan ng asawa mo. Sa sandaling iyon, bumukas ang pintuan. Dumating si Tomas pagod galing sa trabaho. Nakita niya ang eksena, ang walang laman na kaldero, ako naluhaan. Akala ko ay ayusin niya. Akala ko ipagtatanggol niya ang kanyang ina. Tomas, tingnan mo ang ginawa niya, sabi ko, itinuro ang basurahan. Itinapon niya ang mall mo. Tiningnan ni Tomas si Maricela. Naglagay siya ng ekspresyon ng biktima na natutunan niyang gawin ng mahusay. Ganito ba talaga magluto ang nanay mo? Maraming mantika, sabi niya ng malambot na boses. Inaalagaan ko lang ang kalusugan mo. Mabaho pa naman. Naghintay ako. Naghintay na maalala niya ang mga pagkakataong nagutom ako para pakainin siya. Naalala niya kung sino ang naglinis ng tuhod niya noong nadapa siya. Pero huminga si Tomas ng malalim. Tinanggal niya ang kurbata at tiningnan ako ng inis. Nay, huwag ka nang magdrama. Tama si Maricela. Modernong babae siya. Marunong siya sa nutrisyon. Luma na ang pagluluto mo. Tanggapin mo na. At umalis sila papunta sa sala. Iniwan akong mag-isa sa kusina na ngayon ay amoy ng pagtataksil. Kinuha ko ang walang laman na kaldero sa sahig. Nanginginig ang mga kamay ko. Hindi dahil sa bigat ng luwad, kundi sa bigat ng katotohanang bumagsak sa akin. Sa sandaling iyon, alam ko na, hindi na ako ang reyna ng aking kaharian. Hindi na ako ang inang iginagalang. Naging lumang muebles na lang ako na nakaharang sa dekorasyon ng bagong buhay ng aking anak. Kinagabihan ay kumain ako na matigas na tinapay na may itim na kape sa maliit kong kwarto ng pananahi. Naririnig ko ang tawa nilang dalawa sa sala. Nanonood ng tea na binayaran ko. Nilunok ko ang tinapay na may bukol sa lalamunan. Iniisip na baka kung magtitiis ako ng kaunti pa, magbago ang lahat. Sinabi ko sa sarili ko na generational misunderstanding lang iyon. Hanggang sa mapagtanto ko na ang pagtatapon ng mall sa basura ay simula pa lang. Hindi ko naisip na sa likod ng kawalan ng respeto na iyon ay nagluluto na ng mas madilim na plano. Plano para agawin hindi lang ang aking kusina, kundi ang bubong na pinaghirapan ni Elias. Dahil kapag pumasok ang ahas sa pugad, hindi ito alis hanggat hindi niya kinakain ang lahat. At malapit ko nang malaman na ang lason ni Maricela ay hindi lang galing sa kanya, kundi sa kasakiman na hindi ko maisip. Ilang linggo pagkatapos ng insidente ng mall, medyo humupa ang tensyon sa bahay. O iyon ang akala ko sa aking kawalang malay bilang ina. Isang gabi habang kumakain, inilagay ni Maricela ang tinidor sa mesa at ibinalita na may ngiti na sandaling naniwala akong totoo. Buntis ako. Tumagal ang katahimikan ng isang segundo bago sumabog ang kagalakan. Umiyak si Tomas, aking anak. Tumayo siya at niyakap ang asawa niya na parang salamin. Naramdaman ko ang init sa dibdib na matagal ko nang hindi naramdaman. Magiging lola na ako. Sa sandaling iyon, nakalimutan ko ang mga paghama. Nakalimutan ko ang itinapon na ulam sa basura at mga masamang tingin. Lumipad ang isip ko sa aking lumang makina ng pananahi. Naisip ko ang paggawa ng baby clothes. Pagbili ng malambot na dilaw na sinulid dahil hindi pa natin alam kung ano ang kasarian. Akala ko ang baby na ito ang himala na kailangan natin para maging buo ulit ang pamilya. Salamat, Diyos ko. Bulong ko habang pinipigilan ang sarili ko. Matulog akong mahimbing ng gabing iyon. Nangangarap ng kinabukasan. Pero ang pagising ay parang balde ng malamig na tubig. Kinabukasan, maaga pa ring tumunog ang doorbell. Si Doña Fulgencia, ang ina ni Maricela, isang babaeng laging mabaho sa murang pabango at sigarilyo, at tumitingin sa akin na parang lumang muebles na nakaharang sa daanan. Pumasok siya nang walang paalam, matatag ang hakbang at umupo sa upuan sa dulo ng mesa. Ang lugar na dating inuupuan ng aking yumaong asawang si Elias. Kailangan nating mag-usap tungkol sa negosyo, Esperanza. Sabi ni Fulgencia habang nagsisindi ng sigarilyo nang hindi inalintana na sa bahay ko iyon. Umupo si Maricela at Tomas sa tabi niya. Tatlo silang bumuo ng peder sa harap ko. Mabilis ang tibok ng aking puso. Negosyo. Anong pinagsasabi nito? Hoy, suegra, sabi ni Maricela habang itinataas ang blusa. Ngayong may darating na baby, kailangan namin ng seguridad. Nag-usap kami ni Tomas at ng nanay ko. At sa tingin namin, mas mabuti kung ilalagay mo ang bahay sa pangalan ni Tomas. Para masekir ang kinabukasan ng iyong apo. Para bang bumukas ang lupa sa ilalim ko. Tiningnan ko si Tomas. Ipinag-iwas niya ang tingin. Naglalaro sa susi ng sasakyan. Ano? Tanong ko nang nanginginig ang boses. Ang bahay na ito ang tanging iniwan sa akin ng tatay mo. Ito ang aking tahanan. Kaya nga, putol ni Fulgencia habang humihipa ng usok sa kisam. Matanda ka na, Esperanza. Maging totoo tayo. Sa edad mo,
Hindi mo alam kung kailan ka alis. Bakit mo pa gustong maging may-ari? Kung sakaling may mangyari sa iyo, magiging gulo ang papeles. Mas mabuti nang pirmahan mo na ngayon para sa mga bata. Para makahiram sila ng utang gamit ang titulo, para marenovate at magkaroon ng disenteng kwarto para sa baby. Tiningnan ko ang mga dingding ng aking komedor. Bawat ladrilyo ay pawis ni Elias. Bawat sulok ay may kwento namin. Hindi nila gustong masekir ang kinabukasan ng baby. Gusto nilang ipangutang ang buhay ko. Hindi. Sabi ko ng malambot pero matatag. Hindi ako pipirma ng kahit ano. Ito ang bahay ni Tomas kapag wala na ako. Ganyan ang batas ng buhay. Pero habang may hininga ako, akin ito. Ito ang aking seguridad at bubong. Nagbago ang hangin sa isang segundo. Nahulog ang maskara ng kabaitan ni Maricela at lumitaw ang hubad na kasakiman. Ay, naku, sigaw ni Maricela habang binabampal ang mesa. Ang selfish mo. Sa sarili mo lang iniisip. Bakit ka pa magmamatigas sa mga lumang dingding? Nabuhay ka na. Hindi mo naman dadalhin sa libingan ang bahay. Matandang matigas. Parang mga bato ang mga salitang iyon. Matanda, matigas, makasarili. Ako na nag-alis ng pagkain mula sa sariling bibig para sa kanila. Tumingin ako kay Tomas, naghahanap ng suporta. Tomas, sabihin mo naman. Pakiusap ko. Sabihin mong hindi niya ako pwedeng tratuhin ng ganito. Pero nang itinaas niya ang tingin, ang nakita ko sa mga mata niya ay mas masakit kaysa sa mga insulto ng asawa niya. Nakita ko ang pagka-impatient. Nakita ko ang ambisyon. Nay, huwag kang maging mahirap, sabi niya ng malamig. Tama si Maricela. Kailangan namin ang pera mula sa utang para sa negosyong ito ng nanay niya. Kung hindi mo ibibigay ang bahay, hindi kami makakausad. Gawin mo ito para sa apo mo. Hindi para sa apo ko, Tomas, sagot ko habang umiyak. Para sa pera. Gustong ipangutang ang buong buhay ng tatay mo para sa negosyo ng babaeng iyan. Huwag kang bastos sa nanay ko, sigaw ni Maricela. Tumayo si Doña Fulgencia. Pinatay ang sigarilyo sa aking pinggan. Kung ayaw mo sa mabuting paraan, sama-sama, sabi niya ng may ngiti na nagpalamig sa akin. Tara, anak. Hindi tayo gusto rito. Tumayo si Tomas. Tumayo rin siya sa harap ko. Matangkad at malakas, pero napakaliit ng espiritu. Pakinggan mo ako, Nay, sabi niya habang itinuturo ako. Kung hindi mo pirmahan ang papeles sa susunod na linggo, alis kami. Alis kami ng malayo at isinusumpa ko sa memorya ng tatay ko na hindi mo makikilala ang apo mo. Tapos ng pamilya para sa iyo. Mag-isa kang mabubulok sa lumang bahay na ito. Tumalikod sila at lumabas. Ang malakas na pagkakatampal ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Pinapanginig ang mga retrato ni Elias sa dingding. Naiwan akong mag-isa sa komedor. Amoy ng sigarilyo at banta sa hangin. Niyakap ko ang sarili ko. Naramdaman ang kakilakilabot na lamig. Hindi yon lamig ng panahon, kundi lamig ng pagkaalam na ang sarili kong anak ay handang gamitin ang isang inosenteng nilalang, ang sarili kong dugo, bilang palit para agawin ang kaunting meron ako. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ginugol ko ang mga oras sa paglalakad sa bahay. Hinahawakan ang mga dingding, humihingi ng payo sa aking yumaong asawa. Alam kong kapag pumirma ako, itatapon nila ako sa kalye kapag nakuha na ang pera. Pero kung hindi ako pumirma, mawawala ang anak ko. Ang hindi ko alam ay ang pagdanggi ko ng umagang iyon ay hindi lang nasira ang relasyon. Sinindihan na nito ang mitsa. Hindi basta-basta tumatanggap ng, hindi, sina Donna Fulgencia at Maricela. Sa pagdanggi ko sa bahay, pinirmahan ko na pala ang sarili kong sentensya. Pero hindi ang inaakala ko. Nagkaplano na sila na mas masahol kaysa sa pag-alis sa bahay. Nagkaplano silang alisin ako. Pero nakaposas ang kamay. Kaibigan ko, naramdaman niyo na ba ang sakit na iyon? Ang sakit ng pagpapalaki ng uwak na gusto kang tusukin ang mata. Naramdaman niyo na ba ang paghihirap ng pagbigay ng buong buhay para sa isang anak tapos bibigyan ka ng ganitong kalupitan? Kung ako kayo, pipirmahan ko ang bahay para lang makita ang apo ko. O ipagtatanggol ko ang aking dignidad tulad ng ginawa ko. Pakikalmahan niyo ba? Ipinagmamakaawa ko. Magkomento kayo sa baba. Gusto kong malaman na hindi ako nag-iisa sa impyernong ito. Sabihin niyo kung ano ang gagawin niyo sa lugar ko. At kung naniniwala kayong sagrado ang pamana ng mga magulang at hindi dapat agawin, bigyan niyo ng like ang kwentong ito. Kailangan ko ng inyong suporta para magkaroon ng lakas na ikwento ang susunod. Dahil ang kasamaan ay nagsisimula pa lang. 3 araw pagkatapos ng nakakatakot na pagdatalo sa komedor. 3 araw na parang pressure cooker, ang bahay na malapit ng sumabog. Pero noong Huwebes na hapon na iyon, biglang nagbago ang hangin.
Nagising si Maricela na ibang-iba. Wala nang sigawan o pagbanggaan ng pinto. Binati niya ako sa pasilyo nang may lambing na nagpatindig ng balahibo ko. "Suegra, tulungan mo po akong maglabas ng mga kumot mula sa itaas." Tanong niya ng parang bata. Nasa kusina ako. Pinupunasan ang mga pinggan. Naramdaman ko ang masamang kutob sa tiyan. Ang instingto ng ina na nagbababala kapag may mali. Pero ayaw ko nang makipag-away. Naisip ko na baka gusto niyang magkaayos para sa Bobby. "Sige, anak," sagot ko. Dahan-dahan akong umakyat sa hagdan. Masakit na ang mga tuhod ko sa lamig. Pero umakyat ako. Nakarating kami sa pasilyo sa itaas. Walang kumot na ibababa. Tumayo si Maricela sa gilid mismo ng unang baitang. Katahimikan ang buong bahay. Dapat ay darating na si Tomas mula sa trabaho. Tumalikod si Maricela sa akin. Sa isang saglit, nagbago ang mukha niya. Nawala ang lambing at nakita ko sa mga mata niya ang kadiliman na nagpalamig sa dugo ko. Lumapit siya sa akin. Sinakop ang aking espasyo hanggang naamoy ko ang matamis niyang pabango na halo sa kasamaan. "Esperanza," bulong niya na parang huni ng ahas. "Nagkaroon ka na ng pagkakataon. Anong sinasabi mo?" Tanong ko habang lumalayo ako ng isang hakbang. Ngumiti siya. Baluktot at pangit na ngiti. "Sinabi ko sa iyo na kailangan namin ang bahay. Pero dahil sa sakim mong matanda, matatalo ka ng higit pa sa mga ladrilyo. Maricela, huwag kang magsalita ng kalokohan." Sabi ko habang sinusubukang dumaan sa tabi niya para bumaba. Hinadlangan niya ako. Hinawakan ang braso ko ng mahigpit. Ang mga kuko niya ay tumusok sa aking kulubot na balat. "Kung hindi mo ibibigay ang bahay ng mabuti, agawin ko ang buhay mo." Bulong niya sa tenga ko. "O mas mabuti pa, agawin ko ang kalayaan mo." Bago ko pa maintindihan ang nangyayari, ginawa ni Maricela ang isang bagay na hindi agad na proseso ng isip ko. Binawi niya ang kamay. Lumayo siya ng isang hakbang. Tumatayong mapanganib sa gilid ng hagdan. "Huwag mo akong itulak, Suegra," sigaw niya ng bigla at malakas na umalingaw-ngaw sa mga dingding. "Huwag, pakiusap." At saka siya tumalon. Hindi siya natumba. Hindi siya nawalan ng balanse. Nakita ko kung paano niya inarko ang likod at itinulak ang sarili paatras gamit ang sariling paa. Parang tumigil ang oras. Nakita ko siyang bumagsak ng mabagal. Ang katawan niya ay tumama sa mga kahoy na baitang. Pom! 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 Ang tunog ng pagulong niya sa hagdan ay tuyo at malupit. Ang sigaw niya nang marating ang sahig ay nakakapunit ng puso. Natulala ako sa itaas ng hagdan. Nakalahad ang kamay sa hangin. Sinusubukang abutin ang multo. Tumakbo ako pababa, natitisod sa sariling paa. Ang puso ko ay tumitibok sa lalamunan. "Maricela," sigaw ko. Nakahiga siya sa may pintuan, nagpupumiglas. At saka ko nakita. Dugo. Isang pulang lawa ang nagsimulang magpahid sa puting tiles na pinapanatili kong malinis. Sobrang dami ng dugo. Tumuwid ako sa tabi niya. Nanginginig, sinusubukang tulungan siya. Pero may mali. Habang namumula ang mga kamay ko, napansin ko ang kakaibang amoy. Matamis. Hindi ito amoy ng bakal at asin na dugo. At nakita ko pa, isang maliit na sirang boteng salamin. Nakatago sa ilalim ng manggas niya. Bago ko pa masabi ang kahit ano, biglang bumukas ang pintuan. Pumasok si Tomas. Parang naghihintay siya sa labas dahil dumating siya sa tamang segundo. Nakita niya ang eksena, ang asawa niyang nakahiga, sumisigaw sa sakit. At ako na may pulang kamay sa kanya. "Tomas, tulungan mo ako." Nahulog siya. Hindi ako pinakinggan ni Tomas. Hindi siya tumakbo muna sa kanya. Tumakbo siya sa akin. Ang mukha niya ay nabago ng galit. Hindi ko pa nakita ang anak ko na ganito. Parang demonyo. "Anong ginawa mo?" Sigaw niya nang hindi ko pa man makatayo. Itinaas ni Tomas ang kamay at sinampal ako. Pak! Ang sampal ay napakalakas na natumba ako. Sumakit ang pisngi ko na parang pinatong ang mainit na bakal. Pero ang pisikal na sakit ay wala sa sinabi niya pagkatapos. "Pinatay mo ba ang anak ko?" Sigaw niya nang namumula ang mga mata. "Putang ina mo! Pinatay mo ang babi ko." "Hindi, Tomas, pakinggan mo ako." Subok kong magsalita. Dumudugo ang bibig ko sa sampal. Siya ang tumalon. "Sinungaling. Tumahimik ka, mamamatay tao." Sigaw niya at itinulak ako palayo sa kanya. Ang mga sigaw ay nakatawag sa mga kapitbahay. Pumasok sina Doña Cata at Kuya Lupe nang nakaawang ang mata. Nakita nila si Tomas na umiyak sa tiyan ni Maricela at ako na nakaupo sa sulok na namumula ang mukha at may pulang kamay sa peking dugo. "Tumawag kayo ng pulis." Iyak ni Maricela ng mahina pero naririnig. Itinulak ako ng suegra ko.
Sinabi niyang ayaw niyang magkaroon ng apo. Tiningnan ako ng mga kapitbahay nang may takot. Walang nagduda. Walang nagtanong. Naniniwala sila sa perpektong eksena. Makalipas ang ilang minuto, pinalibutan ng asul at pulang ilaw ang salako. 2 pulis ang pumasok. Itinuro ako ni Tomas na parang asong galit. Siya iyon. Dalhin ninyo. Pinatay niya ang hindi pa isinisilang na anak ko. Itinaas ako ng pulis ng marahas. Naranasan ko ulit ang lamig ng metal sa pulso ko. Napipiga ng posas ang aking mga buto. Hindi, pakiusap. Wala akong kasalanan. Alam ng anak ko na hindi ako iyon. Pakiusap ko kay Tomas, pero hindi niya ako tiningnan. Abala siya sa pagtulong sa paramedics na ilagay si Maricela sa stretcher, habang dinadala ako palabas ng sarili kong bahay. Hinila na parang kriminal. Dumaan ako sa tabi ng stretcher. Nakapikit si Maricela, nagkukunwaring nawalan ng malay, pero nang dumaan ako, nagbukas siya ng isang mata. Walang sakit sa tingin na iyon. Walang pagkawala. May tagumpay. Ang mga labi niya ay gumuhit na maliit na mapanlinlang ng ngiti. Hindi napansin ng iba, pero malinaw sa akin. Sa pintuan, nakatayo sa dilim si Doña Fulgencia. Nakapangkat ang mga braso at tumango ng dahan-dahan. Parang direktor na nag-aaprubahan sa huling eksena ng kanyang obra maestra. Isinakay nila ako sa patrol car sa pamamagitan ng maruming salamin. Nakita kong lumayo ang aking bahay. Nakita ko ang hardin na aking tinanim, ang pintuan na aking pininturahan, at nakita ko ang aking anak, ang aking dugo, na yumayakap sa mga babaeng sumira sa buhay ko. Sa sandaling iyon, may nasira sa loob ko ng tuluyan. Ang inang nagpapatawad sa lahat ay namatay sa upuan sa likod, at sa lugar nito ay nagsimulang ipanganak ang iba. Isang taong may maraming oras para mag-isip, mag-alaala, at higit sa lahat, maghintay sa tamang sandali ng katotohanan. Ang mga araw sa kulungan ay kulay abo at walang hanggan. Doon, ang oras ay hindi sinusukat sa oras, kundi sa tibok ng pagdurusa. Hindi nagtagal ay may palayaw na ako. Tinawag ako ng ibang bilanggo at maging ng ilang bantay na may pagkasuklam na, bruha na pumatay ng apo. Sabi nila, mabilis ang balita, pero sa maliit na bayan natin, mas mabilis pa ang masasamang balita kaysa liwanag. Nalaman ko na ang pangalan ko ay nasa bibig ng lahat sa palengke, sa simbahan, sa plaza. Si Doña Esperanza, ang babaeng laging ngumingiti, ay naging halimaw. Sabi ng mga tao, sira ulo ako, may sakit na selos sa manugang ko. Itinulak ko ang mahirap na dalaga dahil ayaw kong ibahagi ang bahay ko. Walang naalala ang mga taon na tinulungan ko ang mga kapitbahay. Walang naalala ang aking kabutihan. Tanging ang peking dugo sa sahig at sigaw ng isang artista ang naalala nila. Isang linggo akong nakatitig sa pintuan ng metal. Naghihintay sa aking anak na matigas ang ulo. May maliit pa ring pag-asa ako. Akala ko darating si Tomas. Akala ko marerealize niya ang pagkakamali. Naisip ko na papasok siya sa pintuan na may pulang mata sa kakaiyak para humingi ng tawad at ilabas ako sa impyernong ito. Isang araw, sumigaw ang bantay ng pangalan ko. Bisita! Inayos ko ang maruming buhok gamit ang mga daliri at pinatigas ang uniforme gamit ang nanginginig na kamay. Naglakad ako papunta sa visiting area na parang may bukol sa lalamunan. Nang makita ko siya sa salamin, sandaling nakahinga ako ng maluwag. Nandiyan ang aking anak. Mukha siyang pagod, magulo ang buhok, malalim ang mga bilog sa mata. Tomas, sabi ko habang idinidikit ang kamay sa salamin. Anak, salamat sa Diyos at dumating ka. Sabihin mo sa kanila na nagkakamali sila. Pero hindi inilapat ni Tomas ang kamay sa akin. Hindi siya umupo. Tumayo siya. Tinitingnan ako ng halo ng galit at hiya na mas masakit kaysa sampal. Kinuha niya ang nakatiklop na dyaryo mula sa bulsa at itinapon ito sa salamin na naghiwalay sa amin. Ang tuyong tunog ay nagpalayo sa akin ng isang hakbang. Tingnan mo ito, sigaw niya ng basag ang boses sa galit. Basahin mo. Tiningnan ko ang pahina. Sa unang pahina, may malalaking itim na letra. May larawan ako. Lumang larawan mula sa fiesta kung saan ako ngumingiti ng masaya. Ang pamagat, infernal na suegra, inatake ang buntis. Trahedya sa pamilya sa San Miguel. Ipinagmamalaki mo ba? Sabi niya ng parang sinisipon. Pinagtatawanan ako ng buong bayan. Hindi na ako makalabas sa kalye. Tinuturo nila ako. Sinasabi nila na anak ako ng mamamatay tao. Tomas, alam mo na hindi totoo iyan. Depensa ko habang nasusunog ang mata ko sa luha. Tumalon si Maricela. Binalaan niya ako. Tama na. Putol niya habang binabampal ang mesa. Tigilan mo ang pagsisinungaling. Tigilan mo ang pagbibintang sa biktima. Nawalan siya ng anak namin. Nawalan ako ng anak dahil sa iyo.
Huminto siya para huminga, na para bang nakakaubos ng hangin ang pagiging malapit sa akin. Tiningnan niya ako nang may lamig na hindi ko pa nakita. Isang bagay lang ang pinuntahan ko rito. Sabi ng public attorney, kung magdedeni ka ng kasalanan, mabilis ang korte. Mas kaunti ang taon na ibibigay sa iyo. Gawin mo. Magdedeni ako ng kasalanan. Bulong ko nang hindi makapaniwala. Gusto mo akong magsinungaling. Gusto mo akong aminin ang krimen na hindi ko ginawa. Gusto ko tigilan mo ang pagpapahiya sa akin. Sigaw niya. Nakita ko ang mga ugat sa lig niya. Gawin mo ang mabuti para sa akin. Minsan lang sa buhay mo. Aminin mo ang kasalanan mo at hayaan mo kaming gumaling ng mapayapa ang asawa ko at ako. Kung magdadala ka ng eskandalo sa korte, isinusumpa ko na hindi ko iyon mapapatawad. Sa sandaling iyon, may nasira sa loob ko. Hindi ang puso ko, matagal nang nasira iyon. Nasira ang belo na tumatakip sa mga mata ko. Tiningnan ko ang lalaking nasa harap ko. May mga mata siya ng kanyang ama. May ilong na nililinis ko noong bata pa siya. Pero hindi na siya ang aking anak. Ang Tomas na inalagaan ko. Ang batang nagdadala ng bulaklak mula sa bukid. Patay na. Sa harap ko ay isang mahinang lalaki. Isang manika na pinapagalaw ng masamang babae. Isang duwag na mas gustong makita ang ina sa kulungan kaysa harapin ang katotohanan. Tumahimik ako. Tinitigan ko siya. Pinupunasan ang luha gamit ang likod ng kamay. CJ, Tomas, sabi ko nang walang buhay. Gagawin ko ang dapat kong gawin. Akala niya sumuko ako. Tumalikod siya at umalis nang walang paalam. Walang mahal kita. Walang pagtingin pabalik. Mabilis dumating ang korte, tulad ng gusto niya. Pero hindi ako nagdeni ng kasalanan para sa kanya. Tumahimik ako dahil wala akong pera para sa magaling na abogado. Dahil na-block ang aking mga account sa utos ng sarili kong anak. At dahil halos hindi kilala ng public defender ang pangalan ko. Nang basahin ng hukom ang sentensya, 3 taong pagkakakulong, hindi ako umiyak. Tumingin ako sa mga upuan ng publiko. Nandyan si Tomas, yakap si Maricela. Nang marinig nila ang hatol, wala akong nakitang kalungkutan sa mukha nila. Nakita ko ang ginhawa. Tapos na, akala ko habang dinadala ako ng mga bantay. Pero mali ako. Nagsisimula pa lang. Habang isinasakay ako sa truck na magdadala sa state prison, tiningnan ko ang kulay abong langit ng bayan ko sa huling pagkakataon. Kinuha nila ang aking bahay. Kinuha nila ang aking anak. Kinuha nila ang aking magandang pangalan. Iniwan nila akong mag-isa, hubad sa harap ng mundo. Iniisip na sisirain nila ako. Pero hindi nila alam na sa katahimikan ng selda, kapag wala ka nang mawawala, doon mo talagang natutuklasan kung sino ka. Gusto ni Tomas na mawala ako para maisalba ang pride niya. Gusto ni Maricela ang aking bahay. Mabuti, nakuha na nila ang lahat. Ngayon naman, ako ang matututo kung paano mabuhay sa impyernong itinulak ako ng sarili kong dugo. At habang umuungal ang makina ng truck na dinadala ko palayo, gumawa ako ng tahimik na pangako. Hindi ako mamamatay rito. Babalik ako. At kapag bumalik ako, hindi na ako ang inang yumuyuko. 3 taon, 36 na buwan. Sa una, akala ko mamamatay ako rito. Pero ang kulungan ay parang pugon ng ladrilyo. Kung hindi ka masisira ng apoy, magiging bato ka. Natumahimik ako. Natutunan kong magmasid. Ang mga kamay kong dating nag-alaga ng buhok ng mga bata at nagmamasa ng tinapay ay nagaspang sa paglalaban ng semento at pagkukulay ng uniforme ng iba. Ang pinakamasama ay hindi ang pagkakulong, hindi ang pagkain na parang karton, hindi ang lamig na pumapasok sa buto tuwing gabi. Ang pinakamasama ay ang mga bisita 1 beses sa 1 buwan. Tulad ng kamatayan, regular na dumadating sina Tomas at Maricela. Palaging pareho ang drama. Dumarating sila na may transparent na plastic bag. Sa loob ay 4 o 5 bulok na mansanas mula sa tindahan ng mura. Iyon ang kanilang requisite. Iyon ang kostume para makita ng mga bantay na mabuting anak ang bilanggo sa Pavilion C. Tingnan ninyo kung gaano nila kamahal, sabi ng mga bantay sa harap ng superior. Hahalikan ako ni Maricela sa pisngi. Ang haplos ng labi niya ay parang halik ng slog. Basang-basa at pek. Ay, suegra, kumusta ka na? Namimiss ka namin. Sabi niya ng mataas na boses na sumakit sa tenga ko. Payat ka na. Kain ka ng prutas. Nakaupo ako sa metal na upuan, matigas na parang poste. Tinatanggap ko ang mansanas para lang hindi maghinala ang bantay. Pero kapag tumalikod ang bantay o nakikipag-usap sa iba, agad nahuhulog ang maskara. Nawawala ang ngiti ni Maricela. Lumulubog ang balikat ni Tomas, lumalapit sa akin. Sinasakop ang maliit kong espasyo, at napupuno ng desperasyon ang hangin. Pirmahan mo na,
matandang matigas, bulong ni Maricela. Hindi na malambot ang boses niya. Dalisay na lason na. Ipinapasok niya sa ilalim ng mesa ang gusot na papel. Palaging pareho. Ang paglipat ng karapatan sa bahay. Nasa malaking problema ang nanay ko, Esperanza. Dagdag niya habang lihim na kinukurot ang pulso ko. May utang siya sa masasamang tao. Kung hindi natin mabayaran hanggang Biyernes, papatayin nila kaming lahat. Papatayin nila kami at ikaw ang may sala. Tiningnan ko si Tomas, ang anak na isinilang ko. Maputla siya, pawis na malamig, nainguya ang kuko, parang bata na natatakot. Pero walang sinasabi para ipagtanggol ako. Tumango lang siya, pinapayagan ang banta ng asawa. Pirmahan mo, Nay, bulong niya nang hindi tumitingin sa mata ko. Pakiusap, ayaw kong matagpuan kami sa kanal. Dati, ang Esperanza noon, ang inang ibibigay ang buhay para sa kanila, ay matatakot. Pipirma siya gamit ang sariling dugo para iligtas sila. Pero namatay ang babaeng iyon noong isinuot sa akin ang posas. Tinanggal ng kulungan ang takot at iniwan akong may malamig na linaw. Tiningnan ko sila sa mata. Una kay Maricela, ang ahas, tapos kay Tomas, ang duwag. Hindi ako kumurap. Hindi ko binawi ang kamay. Patayin na kayo, sabi ko. Nagulat ang mga mukha nila. Hindi nila inaasahan. Inaasahan nila ang matandang natatakot. Anong sinabi mo? Bulong ni Maricela nang hindi makapaniwala. Sinabi ko, kung may utang kayo sa mga kriminal, kayo ang magbayad. Sagot ko ng mahina pero matatag, binibigkas ang bawat letra. Ang bahay na ito ay akin. Pawis ito ng asawa kong si Elias. Ito ang aking bubong at kanlungan. Ni isang sentimos mula sa trabaho ko, ay hindi gagamitin para iligtas ang balat ninyo at ng nanay mo na bulok. Papatayin nila kami, daing ni Tomas. Sige, humingi kayo ng tawad sa Diyos, anak, dahil hindi ko kayo mapapatawad. Namula si Maricela sa galit, gusto niyang sumigaw, gusto niyang sampalin ako. Pero nakita niyang papalapit ang bantay. Nilunok niya ang galit, kinuha ang bag ng murang mansanas at tumayo ng bigla. Nagpapahiyaw ang upuan sa sahig. Mabubulok ka rito, matandang demonyo, sabi niya sa ngipin. At kapag lumabas ka, wala ka nang makakasama. Sana mamatay ka mag-isa. Umalis sila. Pinanood ko silang lumayo sa kulay abong pasilyo. Hinila ang mga paa at utang. At kinain ko ang bulok na mansanas. Naramdaman na sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon. Hindi mapait ang lasa. Lasang tagumpay. Patuloy ang mabagal na pagdaloy ng panahon. Bukas. Bukas ang eksaktong 3 taon. Bukas magbubukas ang mga pinto. Nakatiklop ako ng gray na uniforme. Naghahanda na iwan ang impyernong ito. Biglang sumigaw ang bantay na si Martinez mula sa rehas. Donna Esperanza, may bisita. Biglang tumibok ang puso ko. Muli sila, sinusubukang gawin ang huling pagtatangka. Naghanda ako para lumaban. Pinatigas ko ang mukha. Naglakad ako papunta sa visiting room. Hinila ang pagod na paa. Pero nang makarating ako sa salamin, natigilan ako. Hindi sila. Sa kabilang panig, nakaupo ng tuwid ang likod at may lumang leather na maleta sa kandungan, ay isang matandang lalaki. Puting buhok, nakagray na suit na luma pero maayos. Si Ati, Amador, matandang kaibigan ni Elias. Isang abogado noong panahon na wala ng ganoon. Tapat hanggang buto. Matagal ko nang hindi nakita. Binuksan ng bantay ang pinto at pinaupo ako. Tiningnan ako ni Amador ng seryoso. Malalim ang mga mata na puno ng lumang kalungkutan, pero may kislap ng determinasyon. Doña Esperanza, sabi niya ng malalim ang boses. Pasensya na at natagalan ako. Ano po ang ginagawa ninyo rito? Tanong ko nang nalilito. Hindi siya agad sumagot. Dahan-dahang binuksan ang maleta gamit ang mga kamay na bahagyang nanginginig dahil sa edad at kinuha ang maliit na bagay. Isang itim na USB drive. Inilagay niya ito sa mesa sa pagitan namin na parang napakahalagang hiyas. Nag-iimbestiga ako, Esperanza. Hindi madali. Natatakot ang mga tao magsalita. Pero nakahanap ako ng isang bagay. Ano po yan? Bulong ko habang may bukol sa lalamunan. Lumapit si Amador at binaba ang boses kahit kami lang dalawa. Nandito ang katotohanan, sabi niya. Mayroon akong orihinal na recording mula sa security camera, ang sinasabi nilang nabura. At mayroon akong tunay na medical record ni Maricela. Natigilan ako. Lumipad ang mga kamay ko sa bibig. Hindi siya nabuntis kahit kailan. Ang mga salita ni Amador ay parang martilyo. Lahat ay drama. Isang malupit na palabas na pinlano ng kanyang ina para agawin ang bahay mo. Lumiko ang mundo. Nanghina ang mga binti ko kahit nakaupo. Walang babi. Umiyak ako ng 3 taon para sa apo na hindi umiral.
Ikinulong ako ng anak ko para sa multo. Ang galit na naging tahimik kong kasama sa libu-libong araw ay biglang nagbago sa iba. Naging apoy ito. Buhay at agarang apoy. Bukas ka nalalaya. Tuloy ni Amador habang isinusuot muli ang USB sa bulsa. At bukas, Doña Esperanza, maghihiganti tayo. Tiningnan ko ang lalaki sa mata at tumango. Isang luha ang tumulo sa pisngi ko. Nasunog na. Pero hindi yon luha ng sakit. Ito ang unang luha ng bagong buhay ko. Maghanda kayo, attorney, sabi ko. Dahil kapag lumabas ako rito, babawiin ko ang akin. At sila ay magsisisi na nakilala nila ako. Bago pa makapagsalita si Ati. Amador, bumalik ang isip ko sa nakaraan. Parang malupit na sinag ng araw ang tumama sa madilim na sulok ng memorya na sinusubukan kong kalimutan. Naalala ko ang ikalimang kaawan ni Dieguito. Anak ng pinsan ni Tomas na pansamantalang nakatira sa amin at minahal ko na parang tunay na apo. Nagising ako ng alas negatibo, 4 ng madaling araw. Gusto kong maging perpekto ang lahat. Niluto ko ang manok at sinimulang magprito ng sili para sa mall, tulad ng gusto ng bata. Ang mga kamay ko, kahit pagod, ay masayang nagtatrabaho. Nagpuputol ng makukulay na papel de China. Gumawa ako ng malaking bituin na pinyata. Idinidikit ang bawat dulo gamit ang gawang glue at maraming pag-asa. Naisip ko ang mukha ni Dieguito habang binabasag ito. Tumatawa sa ulan ng candy. Sa alas negatibo 1-0. Amoy ng langit ang kusina at nakabitin ng maayos ang pinyata sa bakuran. Pumasok si Maricela. Nakasyedes at may ekspresyon ng pagkasuklam na laging para sa akin. Tiningnan niya ang kumukulong na mall. Tiningnan ang makulay na pinyata at tumawa ng malamig. Anong lahat ng kalat na ito, Esperanza? Para sa kaarawan ng bata, sagot ko ng mahiyain ng ngiti. Paborito niyang ulam. Lumapit si Maricela sa pinyata. Hinila ito ng malakas mula sa tali. Napunit ang papel de China. Nakakahiya, sigaw niya. Akala mo ba papayagan kong makita ito ng bisita ko? Anong kleseng probinsya ito? Lumakad siya sa basurahan at itinapon ang aking pinyata. Tinadyakan niya ito hanggang mabukol at masira ang mga dulo. Pagkatapos, lumapit sa kalan, pinatay ang apoy sa mall at itinuro ang pinto. Mabaho ang pagkaing iyan. Puno ng murang taba. Itapon mo. Kami ay magdiriwang sa Los Arcos. Nakareserve na ang private room. May French food. Hindi ang mga karumihan mula sa bukid. Naramdaman ko ang kirot sa mata. Pero pinigilan ko. Pinunasan ko ang mga kamay sa apron. Sige, anak. Magpalit lang ako ng damit para makasama kayo. Natigilan si Maricela at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Tumawa siya ng malakas. Ikaw, sasama sa amin. Tingnan mo ang sarili mo, Esperanza. Amoy sibuyas at katandaan. Hindi ka pwedeng sumama. Baka matakot ang mga desenteng tao. Manatili ka rito para bantayan ang bahay. Umalis sila. Dinala nila ang bata. Dinala nila ang party. Naiwan akong mag-isa. Nakaupo sa kusina, tahimik, kumakain ng malamig na tortilla na may asin. Nagbalik sila ng hating gabi. Pumasok si Maricela na tumatawa at may amoy alak. May dala siyang kahon ng stero. Itinapon niya ito sa mesa sa harap ko. Eto, sabi niya, para makita mong hindi ako masama. Dala namin ang natira. Binuksan ko ang kahon ng nanginginig. Walang cake, walang karn. Mga buto na ninunguya na, sobra, basura na iniwan ng iba sa kanilang pinggan. Kainin mo, sabi niya bago umakyat. O ibigay mo sa aso. Pareho lang. Nawala ang alaala nang marinig ko ang boses ni Ati. Amador na nagbalik sa akin sa kasalukuyan. Sa malamig na visiting room ng kulungan. Doña Esperanza, sabi niya, inilalabas ako sa bangungot. Kailangan mong makita ito. Binuksan ni Amador ang maliit na laptop sa metal na mesa. Ikonekta ang itim na USB. Kumislap ang screen at lumitaw ang video. Namukhaan ko ang mga mata. Ito ang aking bahay. Ang hagdan. Ang petsa sa sulok ng screen ay ang araw ng aking trahedya. Nandyan si Maricela. Mag-isa sa pasilyo. Tinitiyak na walang nakatingin. At nakita ko mismo. Inayos niya ang damit. Huminga ng malalim at itinulak ang sarili pa atras. Tumalon. Walang nagtulak. Hindi ako kasama sa video. Hanggang ilang segundo pagkatapos, tumatakbo ng takot. Diyos ko, bulong ko habang tinatakpan ang bibig. Hindi pa yon ang lahat. Sabi ni Amador habang pinipindot ang key. Tingnan mo ang mga mensahe. Mga screenshot ng text messages. Pangalan ng contact, Mommy Fulgencio. Mensahe ni Maricela. Tapos na, Mommy. Naniniwala ang matanda. Dinala na siya. Sagot ni Fulgencio. Perfecto, anak.
Alisin mo ang matandang iyon. Kailangan ko ang pera ng mortgage bago Biyernes. O babaliin nila ang mga binti ko. Naramdaman ko ang pagsuka sa lalamunan ko. Lahat ay dahil sa utang sa sugal. Ang aking kalayaan, ang aking buhay, nabago dahil sa utang sa paglalaro. Pero may huling dago. Binuksan ni Amador ang huling dokumento. Medical report mula sa lihim na klinika. Pasyente, Maricela Gutierrez. Diagnosis, secondary infertility, irreversible. Tumingin si Amador sa akin nang may galit na pinipigilan. Esperanza, walang babi kahit kailan. Si Maricela, hindi na siya makakabuntis mula noong 2015. Ang tiyan na iyon, pekeng tiyan, isang maldito na foam cushion. Natigil ang mundo. 3 taon. 3 taong natulog sa matigas na higaan. 3 taong tinawag na mamamatay tao. 3 taong umiyak para sa apo na hindi umiral. Hindi baby. Cushion. Ikinulong ako dahil sa cushion. Galit ang anak ko. Sinampal ako. Iniwan ako dahil sa kasinungalingan na gawa sa tela at foam. Naramdaman ko ang init sa dibdib ko. Hindi na kalungkutan. Nasunog na ang kalungkutan. Ang nararamdaman ko ngayon ay bulkan ng galit. Makapangyarihan. Buong buo. Tumigil ang panginginig ng mga kamay ko. Tumuwid ang likod ko na dating nakayuko sa hiya. Isinara ko ang laptop ng malakas. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa kwarto. Itinaas ko ang tingin kay Amador. Hindi na ako ang matandang natalo na kumakain ng buto. Ako na ang matriarch na ninakaw ang buhay. Attorney, sabi ko ng paos pero matatag. Gusto kong lumabas bukas mismo. Handa ka na, Doña Esperanza, sagot niya. Tumango ako. Pinipisil ang mga kamao hanggang pumuti ang mga buko. Sapat na ang pagiging biktima. Naglaro sila sa buhay ko. Ngayon, makikilala nila kung sino talaga ang may-ari ng bahay. 3 taon ng buhay ko para sa kasinungalingan. Para sa apo na hindi umiral. Mga kaibigan, matanda at pagod na ang aking puso. Parang dumudugo sa loob. Hindi ko alam kung may lakas ako para sa darating. Hindi ko alam kung makakaharap ko ang sarili kong anak sa katotohanan ito na sobrang sakit. Kung narating ninyo hanggang dito, kung nararamdaman ninyo ang sakit ko at ang parehong galit, pakikalmahan niyo ba? Magkomento kayo ng numero 1 sa baba. Kailangan kong malaman na mayroon doon, na hindi ako nag-iisa sa kadiliman. Ang inyong presensya ang nagbibigay sa akin ng tapang para ikwento ang katapusan. Dahil ang gagawin ko kapag lumabas ako sa pintuang iyon ay magbabago ng lahat. Bumukas ang bakal na pinto nang may metallic na ungol na tumagos sa buto ko. Ang umagang araw ay tumama sa mukha ko. Pinilit akong magkisa. Pagkatapos ng libu-libong araw sa dilim, masakit ang liwanag ng malayang mundo. Huminga ako ng malalim. Amoy ng gasolina at alikabok ang hangin. Pero para sa akin, amoy ng pagkakataon. Kinuha ko ang unang hakbang tungo sa kalayaan. Ang lumang sapatos ko, ang parehong suot ko nang pumasok ako 3 taon na ang nakalipas, ay kumakaluskos sa semento. Nandiyan sila, hindi sa lumang pickup truck ng aking asawa, na lumulubog ang upuan sa harap. Hindi rin sa itim na makintab na sasakyan na siguro ay naentahan lang nila ngayong umaga. Parang mag-asawang telenovela sila. Nakagray na suit si Tomas na medyo masikip. At si Maricela ay naka-floral na damit na masyadong masaya para sa pagkuha ng isang bilanggo. Pero hindi sila nag-iisa. May 3 lalaki na may kamera sa paligid nila. Siguradong bayad na photographer para linisin ang imahe nila sa bayan. Nang makita nila akong lumabas, nagsimulang mag-flash ang mga kamera. Narito na ang lola. Pinatawad na, bulong ng isa. Tumakbo si Maricela papunta sa akin. Hindi naglakad. Tumakbo siya na bukas ang mga braso at ngiti na kita ang lahat ng ngipin. Yumakap siya sa akin ng parang puno ng pagmamahal at pagsisisi para sa kamera. Pero naramdaman ko ang totoo. Matigas at malamig ang mga braso niya na parang tuyong yelo. Hindi siya dumikit sa akin ng may lambing, kundi may pagpipigil. At ang amoy niya, Diyos ko, naligo siya sa pabango. Matamis at mabigat. Floral at sintetikong amoy na idinisenyo para takpan ang aking amoy. Ang amoy ng kulungan. Ang amoy ng pagkakakulong at murang sabon na nanatili sa balat ko. Gusto niyang burahin ang katotohanan ko gamit ang mamahaling pabango. Maligayang pagbabalik sa bahay, suegra. Bulong niya sa tenga ko. Pero walang init ang tono. Babala iyon. Ngumiti ka para sa litrato. Hindi ako ngumiti. Nanatili akong nakatayo, nakalaylay ang mga braso, hinayaan siyang gawin ang drama. Lumapit si Tomas pagkatapos. Hindi niya ako nyakap, inilagay lang ang kamay sa balikat ko. Medyo mas malakas ang pisil kaysa kinakailangan.
at tiningnan ang kamera ng parang martir. Tara na, sabi niya sa ngipin. Itinulak nila ako ng mahina patungo sa likurang upuan ng marangyang sasakyan. Amoy ng bagong katad at aircon ang loob. Malaking kontraste sa mainit na selda ko. Nang maisara ang pinto at umandar ang sasakyan, nawala ang mga ngiti. Parang pinatay ang ilaw. Tumingin si Maricela mula sa upuan sa harap. Ang mga mata niya na parang mandaagit ay nakatuon sa tanging dala ko. Isang itim na plastic bag na may ilan kong gamit. Ibigay mo, utos niya habang iniabot ang kamay na may perpektong pintura ang mga kuko. Hindi niya hinintay na ibigay ko. Inagaw niya ito mula sa tuhod ko. Binuksan niya ng mabilis. Medyo napunit ang plastic. Sinimulang halughugin ang mga gamit ko. Kinuha niya ang lumang suklay, ang aking rosaryo na kahoy, isang ekstrang damit na panloob na kulay abo at luma. Anong hinahanap mo, Maricela? Tanong ko ng mahina. Hindi siya sumagot. Inalog niya ang mga damit. Hinaplos ang mga tahi. Naghahanap siya ng papeles. Mga sulat. O baka sinasabi ng masamang konsensya niya na may mapanganib akong dala. Pero mas matalino ako. Ang mahalaga ay wala sa bag na iyon. Nang hindi makahanap ng iba kundi ang aking lumang damit, humihipa siya ng may paghamak at itinapon ang bag sa sahig ng sasakyan na parang basura. Wala siyang dala, Tomas. Mga dumi lang, sabi niya habang pinupunasan ang kamay sa damit. Tiningnan ako ni Tomas sa rearview mirror. Sandaling nagtagpo ang tingin namin, pero mabilis niyang inalis. Nakatuon siya sa kalsada. Nay, makinig ka, sabi niya ng tuyo, walang emosyon. Diretso tayo sa bahay. Nandyan na ang notaryo, kasama ng biyenan ko. Tumingin ako sa labas ng bintana. Mabilis na dumadaan ang mga puno. Malabo. Sage, sagot ko. Ayaw ko ng drama. Dagdag niya habang hinigpitan ang pagkakahawak sa manibela hanggang pumuti ang mga buko. Papasok ka. Pipirmahan mo ang paglipat ng karapatan at tapos na. Naayos ko na lahat. Huminto siya, na parabang nahihirapan sa susunod na sasabihin. O baka kinakalkula niya kung magkano ang masasaktan ang bulsa niya. Kapag pumirma ka, dadalhin kita sa isang lugar. May narentahan akong kwarto sa labas ng bayan. Maliit, pero may sariling banyo. Bayad ko ang 2 buwan. Pagkatapos noon, bahala ka na. Pwede ka pang maglaba ng damit ng iba. May lakas ka pa. Naramdaman ko ang lamig na tumakbo sa likod ko. Mas malamig pa sa aircon ng sasakyan. Kwarto. Itinataboy niya ako. Ang anak kong dinala ko sa sinapupunan. Pinakain sa aking sakripisyo. Sinasabi sa akin na pagkatapos agawin ang bahay ko, itatapon niya ako sa maliit na kwarto at kakalimutan. 2 buwan na renta. Iyon ang presyo ng konsensya niya. Iyon ang halaga ng ina niya. Naghintay ako ng sakit. Naghintay na tumulo ang luha tulad ng dati. Noong mahina pa ako. Pero hindi dumating. Tuyo ang mga mata ko. Mabagal at matatag ang tibok ng puso ko. Sa sandaling iyon, namatay si Tomas para sa akin. Hindi na siya anak ko. Isa na lang siyang lalaking nagmamaneho ng hiniram na sasakyan tungo sa sariling kapahamakan. Tumingin ako ulit sa salamin. Naghihintay siya na umiyak ako. Na magmakaawa ako. Nasabihin ko, anak, huwag mo akong gawin ito. Ina mo ako. Pero sumandal ako sa upuan na katad. Pinagsaliko ang mga kamay sa kandungan at tinitigan ang abot-tanaw. Sage, Tomas, sagot ko. Ang boses ko ay napakatahimik na napatingin sa akin si Maricela nang may hinala. Tara na sa bahay. Akala nila ang katahimikan ko ay pagsuko. Akala nila sinira ako ng kulungan. Kawawa naman sila. Hindi nila alam na ang katahimikan ay hindi laging kahinaan. Minsan, iyon ang tunog ng baril bago bumaril. Tumakbo ng mabilis ang sasakyan. Nilalamon ang mga kilometro hanggang sa katotohanan. Ngumingiti sila, iniisip ang pera. Hindi ako ngumingiti. Binibilang ko lang ang minuto dahil malapit nang magsimula ang palabas. At sa pagkakataong ito, ako ang sumulat ng script. Nang tawirin ng pintuan, nahulog ang kaluluwa ko sa paa. Hindi na ito ang aking bahay. Ang mga dingding na pininturahan namin ni Elias ng mainit na kremang kulay ay natakpan na ng makulay na pulang wallpaper na nakakasakit ng ulo. Nawala ang mga paso ng halaman. Nawala ang lumang leather na sofa kung saan nakaupo si Elias at nakikinig sa radyo. May mga modernong plastik na kasangkapan na kulay puti na parang mula sa waiting area ng ospital. Mabaho ang hangin, amoy ng nakakulong, alikabok at higit sa lahat, ang luma na usok ng sigarilyo ni Donna Fulgencia. Naglakad ako papunta sa komedor, hinila ang paa, naramdaman ang sakit sa dibdib sa bawat hakbang. Nandiyan sila, nakaupo sa dulo ng mesa, sa banal na lugar na dapat para sa patriarka ng pamilya,
ay ang ina ni Maricela. May hawak na baso ng murang sider, at ngiti ng buwaya nakita ang mga ngipin na may mansa. Sa tabi niya, isang pawisan na maliit na lalaki na nakashini na suit at masamang hiwa, tinitingnan ang mga papeles. Ang notaryo, o ang kumadre na nagpapahiram sa kanilang mga gawain. Maligayang pagbabalik, Doña Esperanza. Sabi ni Fulgencia nang hindi tumayo, hinipan ang usok sa mukha ko. Grabe, binadha ka talaga ng kulungan. Mukha kang tapos na. Hindi ko sinagot. Hinanap ng mata ko ang kahit ano na akin. Ang mga larawan ng kasal namin. Ang elementary diploma ni Tomas. Ang Birhen ng Guadalupe na laging nakasabit sa may pintuan ng kusina. Wala. Nasaan ang mga gamit ni Elias? Tanong ko ng mahina. Tumawa si Maricela ng kinakabahan at tumayo sa likod ko. Itinulak ako ng mahina papunta sa bakanteng upuan. Ay, suegra. Itinapon na namin ang mga lumang basura na iyon. May moth na. Kailangan mag-renew o mamatay, di ba? Basura. Ang 40 taong alaala ng kasal ay basura para sa kanya. Naramdaman ko ang kumukulong na dugo mula paa hanggang bato. Pero pinanatili ko ang mukha na bato. Umupo ako. Malamig ang kahoy ng upuan. Itinulak na maliit na lalaki ang mga papeles patungo sa akin. Narito po, ginang. Ito ay irrevocable na paglipat ng karapatan pabor kay Ginoong Tomas. Kailangan lang ng maliit na pirma rito at rito. Mabilis at walang sakit. Inilagay ni Maricela ang pluma sa harap ko. Hindi basta pluma. Ang fountain pen ni Elias. Ang tanging bagay niya na napanatili nila. At ngayon gusto nilang gamitin ko ito para ibigay ang legacy niya. Kay saklap ng tadhana. Kinuha ko ang pluma. Mabigat ang metal sa daliri ko. Nagsimulang manginig ang kamay ko. Napakalakas ng panginginig na ang dulo ng pluma ay tumutunog sa papel. Tumawa ng malakas si Fulgencia. Tingnan mo. Natatakot na matanda. Nanginginig na parang tuyong dahon. Pirmahan mo na para makauwi ka sa iyong maliit na kwarto sa bubong. Akala nila takot iyon. Nakikita nila ang matandang natalo, nabasag ng kulungan, nanginginig sa harap ng kapangyarihan nila. Hindi nila alam na ang panginginig ko ay dahil sa galit na pinipigilan. Ito ang vibrasyon ng makina na malapit ng sumabog. Dahan-dahang itinaas ko ang tingin. Inignora ko ang dalawang bruha. Inignora ko ang koruptong notaryo. Itinuon ko ang tingin kay Tomas, na nakatayo sa sulok, tinitingnan ang sapatos na parang pinakamagandang bagay sa mundo. Tomas, tawag ko. Malinaw at walang panginginig ang boses ko. Itinaas niya ang ulo, nagulat sa tono. Anak, sabi ko ng mahina, tingnan mo ako sa mata. Nagdalawang isip siya, pero sumunod. Malabo ang mga mata niya. Talaga bang gagawin mo ito? Tanong ko. Talaga bang itataboy mo ang ina mo sa kalye? Hahayaan mong ibenta ang bahay na itinayo ng tatay mo gamit ang sariling kamay para bayaran ang utang sa sugal ng babaeng ito. Bumuka ang bibig ni Tomas para magsalita. Nakita ko ang kidlat ng hiya. Nakita ko ang batang kilala ko na sumilip sandali. Pero mas mabilis si Maricela. Kinurot niya ang braso nito at sumigaw. Huwag mo siyang pakinggan, love. Niloloko ka lang niya. Pirmahan mo na, matandang demonyo. Kailangan namin ang pera ngayon. Lumipas ang sandali. Tumigas ulit ang mukha ni Tomas. Bumalik siyang estranghero. Pirmahan mo, Nay. Ito ang pinakamabuti para sa lahat. Bulong niya. Tumingin ako sa papel. Sayaw ang mga itim na letra sa harap ko. Total na paglipat. Pagtalikod sa ari-arian. Hinawakan ko ng mahigpit ang pluma ni Elias hanggang akala ko masisira ito. Huminga ako ng malalim. Pinupuno ang baga ng hangin ng pagtataksil. Hindi. Ang katahimikan na sumunod ay ganap. Tumigil pa nga si Fulgencia sa pag-inom. Anong sinabi mo? Bulong ni Maricela habang lumalapit ng mapanganib. Itinaas ko ang kanang kamay na may hawak na pluma at itinapon ito ng malakas sa sahig. Tumalbog ang pluma sa tiles at gumulong hanggang sa paa ni Tomas. Nag-iwan ng asul na tinta sa sahig na parang dugo. Sinabi kong hindi. Ulit ko habang tumatayo. Ang upuan ko ay kumaluskos ng malakas sa sahig. Ito ang aking bahay at kayo ay mga parasito. Lumabas kayo rito. Namula si Maricela sa galit. Parang demonyo. Itinaas niya ang kamay para sampalin ako. Tulad noong sa hagdan. Pagsisisihan mo ito, matandang tanga. Papatayin kita. Pero hindi bumaba ang kamay niya. Biglang bumukas ang pintuan ng malakas. Tumama sa dingding. Parang putok ng baril ang tunog. Nagulat ang lahat. Natigilan si Maricela na nakataas pa ang kamay. Sa pintuan, dalawang figura. Una si Ati. Amador. May dalang maleta at seryosong mukha na parang hukom sa araw ng paghuhukom. At sa likod niya,
Tinatanggal ang dayami na sombrero ng may respeto. Si Mang Manuel, ang hardinero na nag-alaga sa aking mga rosas sa loob ng 20 taon. Ang taong hindi napapansin ng lahat. Ang taong nakakita ng lahat. Magandang hapon, sabi ni Amador ng malakas. Pasensya na sa pagkaistorbo sa party. Pero sa tingin ko may ipapakita si Doña Esperanza sa inyo. Dahan-dahang binaba ni Maricela ang kamay. Mula pula hanggang maputi ang mukha niya sa isang segundo. Tumingin siya kay Mang Manuel at sa unang pagkakataon sa 3 taon. Nakita ko ang tunay na takot sa mga mata niya. Sino ang nag-imbita sa mga baratong ito? Sigaw ni Fulgencia. Sinusubukang mabawi ang kontrol. Tomas, itaboy mo sila. Walang alis, sabi ko. Lumakad ako papunta kay Amador at tumayo sa tabi niya. Naramdaman kong lumaki ang tangkad ko. Hindi na ako bilanggo. May-ari ako. Umupo kayo, utos ko. At sa pagkakataong ito, hindi humingi ng pahintulot ang boses ko. Tumunog ito sa walang laman na dingding ng aking tahanan. Nagsisimula pa lang ang palabas. Hindi nag-aksaya ng oras si Ati. Amador sa peking pagbati. May matigas na galaw. Lumakad siya patungo sa malaking flat screen TV na binili ni Maricela gamit ang aking ipon. Nakasabit ito sa dingding ng sala na parang trope. Ikonekta niya ang maliit na USB sa gilid. Walang gumalaw. Ang katahimikan sa kwarto ay napakapal na parang kayang hiwain ng kutsilyo. Tinitigan ni Tomas ang itim na screen ng nalilito. Sina Maricela at Fulgencia ay nagkatinginan ng may takot na nagsimulang lumabas sa pawis. Biglang nagliwanag ang screen. Nandiyan ang security video. Ang petsa at oras sa sulok ay ang eksaktong sandali ng aking sentensya. Nakita namin ang malinaw na imahe. Si Maricela ay nakatayo sa itaas ng hagdan. Mag-isa. Tumingin sa kamera, inayos ang buhok at walang humahawak sa kanya. Tumalon siya paatras. Ang malakas na tunog ng pagbagsak ng katawan niya ay umalingaw-ngaw sa sala. Humalinghing si Tomas. Lumayo siya ng isang hakbang na parang sinampal sa tiyan. Pero yon ay simula pa lang. Nagbago ang imahe. Mga screenshot ng text messages. Malalaki at malinaw na letra para walang makapagsabing hindi nila nakita. Mensahe ni Maricela. Tapos na, mommy. Nakakulong na ang matanda. Libre na ang daan. Mensahe ni Fulgencia. Perfecto. Ibenta mo agad ang bahay. Kailangan ko bayaran si Chato bago Biyernes. O papatayin nila ako. Mensahe ni Maricela. Huwag kang mag-alala, si Tomas tanga. Ginagawa niya ang sinasabi ko. Pipirma siya kahit ano. Binasa ni Tomas ang mga salita. Binasa na tinawag siyang tanga ng asawa. Binasa na lahat ay dahil sa utang sa sugal. Mula pula ng hiya hanggang kulay abo ng kamatayan ang mukha niya. Hindi. Bulong niya ng nanginginig. Hindi totoo ito. Pinindot ni Amador ang isa pang buton. Ang huling dagok. Lumitaw ang medical document sa screen. Clínica de Salud Femenina, Santa Mara. Pasyente, Maricela Gutierrez. Diagnosis, hysterectoma noong 2015. Walang posibilidad na magbuntis. Lumabas ang hangin mula sa baga ni Tomas nang may masakit na daing. Anong sinabi mo? Tanong niya habang dahan-dahang tumalikod kay Maricela. 2015. Sinabi mo sa akin na buntis ka. Pinakita mo ang ultrasound. Umiyak tayo ng sama-sama. Ikinulong ko ang ina ko para sa anak natin. Kasinungalingan lahat, sigaw ni Tomas habang lumalapit sa kanya. Nawalan ng kontrol si Maricela nang makitang sulok na siya. Namula ang mga mata niya sa kabaliwan. Tumakbo siya patungo sa na sumisigaw na parang mabangis na pusa. Patayin mo iyan. Alisin mo iyan. Pekeng iyan. Sinubukan niyang agawin ang USB. Sinubukan niyang basagin ang screen. Pero hindi siya nakarating. Si Mang Manuel, ang tapat kong hardinero, ang humarang sa kanya gamit ang malalaki at magaspang na kamay na sanay sa pagpuputol ng matitigas na sanga. Hinawakan niya ang mga braso ni Maricela nang hindi sinasaktan. Pero may matibay na kapit. Tahimik ka na, ginang, sabi ni Mang Manuel ng kalmado. Tapos na ang palabas. Bitawan mo ako, maruming Indio, sigaw niya habang nagpupumiglas. Mommy, tulungan mo ako. Pero si Doña Fulgencia ay hindi na makakatulong. Sinusubukan niyang makalusot patungo sa pinto. Nakadikit sa dingding na parang ipis na naghahanap ng lilim. Hindi ka alis, ginang, sabi ni Amador habang hinaharangan ang daan gamit ang maleta. Sa sandaling iyon, tumunog ang sirena na inaabangan ko sa labas. Hindi isa, 2 patrol car. Sumayaw ang pulang at asul na ilaw sa makulay na wallpaper. Nagbibigay liwanag sa gulo ng pamilyang ito. 3 pulis ang pumasok. May baril sa holster, pero handa. Ang commander, isang seryosong lalaki na kilala si Elias mula pa noong bata,
Tinanggal ang takip sa ulo nang makita ako. Doña Esperanza, sabi niya nang may respeto. Sila ba? Itinuro ko gamit ang hintuturo. Ang paehong daliri na nilinis ko, ang luha ng anak ko noong bata pa siya. Sila po. Tumango ang commander. 2 pulis ang nagposas kay Fulgencia, na nagsimulang umiyak ng peke at sinasabing matanda at may sakit siya. Isa pang pulis ang humawak kay Maricela, na patuloy na nagpupumiglas sa bisig ni Mang Manuel. Si Maricela Gutierrez at Fulgencia Ross ay inaresto, sabi ng pulis. Sila ay inakusahan ng procedural fraud, pagpapalsipika ng medical documents, aggravated extortion at illegal detention sa pamamagitan ng peking reklamo. Nang marinig ang mga kaso, bumagsak si Tomas. Lumuhod siya sa maruming sahig. Tinakpan ang mukha gamit ang mga kamay. Umiyak siya. Umiyak ng may bastos na tunog. Pangit. Tunog ng hayop na napagtanto na kinakagat niya ang kamay na nagpapakain sa kanya para pakainin ang halimaw na kakain sa kanya. Putang ina mo, sigaw ni Tomas habang umiyak. Tinitingnan si Maricela habang dinadala siya. Pinagbuhay mo akong galit sa ina ko. Pinapatay mo ang pamilya ko para sa wala. Si Maricela, nakaposas na, ay tumigil sa pag-arte. Tumigil siya sa harap ni Tomas at sinipon sa mukha nito. Maliit na lalaki ka, Tomas. Lagi ka ng ganoon. Tama ang nanay mo. Mahina ka. Kung wala ako, bata ka pa rin ng mama mo. Itinulak siya ng mga pulis palabas. Dumaan si Fulgencia sa tabi ko. Nakayuko. Esperanza, pakiusap. Pamilya tayo, daing niya. Nanatili akong matatag na parang ook sa gitna ng bagyo. Tiningnan ko ang 2 babaeng nagnakaw ng 3 taon ng aking buhay. 3 taon ng pagmamahal. Gusto ninyo ng bahay, di ba? Sabi ko ng mahina. Pero tumunog na parang kulog sa walang laman na sala. Gusto ninyong mabuhay ng libre. Gusto ninyo ng marangya nang hindi nagtratrabaho. Lumapit ako sa kanila. Tinitingnan sila sa mata sa huling pagkakataon. Natupad na ang inyong pangarap. Ngayon ay magkakaroon kayo ng ligtas na bahay na may rehas sa bintana at bantay sa pinto. Huminto ako, hinayaan ang mga salita kong tumagos. Maligayang pagdating sa bahay na bato. Masyahan kayo. Dinala sila. Nawala ang mga sigaw ni Maricela nang isinara ang pinto ng patrol car. Tahimik ang bahay. 4 na lang ang natira. Si Amador na inilalagay ang papeles. Si Mang Manuel na nagbabantay sa pinto na parang anghel na may sombrero. Ako na nakatayo sa gitna ng aking naibalik na sala. At si Tomas, ang aking anak, na natiling nakaluhod sa sahig, umiiyak sa malamig na tiles. Napapaligiran ng asul na tinta ng pluma ng kanyang ama na siya mismo ang naghulog. Mag-isa siya. Mas mag-isa kaysa dati. At tinitingnan ko siya mula sa itaas. Naramdaman ang walang hanggang awa. Pero alam na ang pinakamalaking sakit ay darating pa. Dahil ang katotohanan ay nagpapalaya. Pero minsan sinisira rin nito ang kaluluwa. Ang katahimikan na pumuno sa bahay pagkatapos madala ang mga patrol car ay nakakabingi. Wala nang sirena. Wala nang sigaw ni Maricela. Wala nang banta ni Doña Fulgencia. Tanging ang ugong ng lumang ref at ang nakausap na iyak ng isang lalaki. Tahimik na umalis sina Ati, Amador at Mang Manuel patungo sa kusina. Binigyan kami ng privacy na hindi ko sigurado kung gusto ko. Nakatayo ako sa gitna ng sala. Ang mga binti kong matatag sa harap ng labanan ay bahagyang nanginginig na. Tumingin ako pababa. Nakaluhod sa malamig na tiles, si Tomas. Wala na ang aroganteng lalaki na nakagray na sweet na sumundo sa akin sa kulungan kaninang umaga. Wala na ang anak na itinuro ako sa korte. Ngayon ay isang bugal na ng pagsisisi. Maliit, patay na patay. Nay, daing niya, ang salitang lumabas na may sipon at luha. Nay, pakiusap, patawarin mo ako. Hinawakan niya ang laylayan ng lumang palda ko. Ang parehong palda na tiningnan niya nang may paghamak kaninang umaga. Hinigpitan niya ang tela na parang tanging tabla siya sa pagkalunod. Tanga ako, sigaw niya habang binabampal ang noo sa sahig. Bulag ako. Pinaniwala niya ako na mahal niya ako. Sinabi niyang totoo ang Bobby. Gusto ko lang ng pamilya, Nay. Isinusumpa ko sa Diyos na hindi ko alam ang tungkol sa mortgage. Hindi ko alam na para sa utang sa sugal. Tumingin ako sa kanya mula sa itaas. Naramdaman ang kirot sa dibdib. Iyon ang instingto ng ina, ang invisible na pusod na hindi nawawala, na nagsasabi sa akin na yumuko, yakapin siya, sabihin na okay na, tapos na. Nandito ang ina para ayusin ang mga gulo niya. Tulad ng lagi kong ginagawa mula pa noong bata siya at nababasag ang laruan. Pero naalala ko ang malamig na selda, ang bulok na mansanas, ang mga gabi na mag-isa akong nagtatanong kung bakit ako kinamumuhian ng anak ko.
At alam kong kapag niyakap ko siya ngayon at pinatawad at pinayagang manatili, hindi ko siya tinutulungan. Dinidiskaril ko siya. Gagawin ko siyang parasito magpakailanman. Minsan, ang pinakamalaking pagmamahal ay hindi ang nag-aalo, kundi ang nagtuturo, kahit masakit ang aral na parang paso. Tomas, sabi ko. Malambot ang boses ko, pero puno ng walang hanggang kalungkutan. Tumayo ka. Hindi ko kaya, Nay. Wala akong mukha para tingnan ka. Umiyak siya. Hayaan mo akong manatili. Pakiusap. Magtatrabaho ako araw-gabi. Babayaran ko ang bawat luha. Magiging anak ako na karapat-dapat sa iyo. Alagaan kita hanggang huling araw mo. Huwag mo akong itaboy, Nay. Wala akong pupuntahan. Kinuha niya ang lahat. Humugot ako ng malalim. Ang hangin sa aking bahay, ngayon ay malaya na sa usok at murang pabango, ay nagsimulang maging akin ulit. Yumuko ako ng dahan-dahan, hindi para yakapin siya, kundi para tanggalin ang mga kamay niya sa palda ko. Dahan-dahang inalis ko ang bawat daliri. Malamig ang mga kamay niya, mainit at buhay ang akin. Tingnan mo ako, anak, utos ko. Itinaas ni Tomas ang mukha. Pula ito, namaga, puno ng luha at sipon. Mukha siyang 5 taong gulang na natatakot. Pero hindi na siya 5 taong gulang. 35 na siya. Pinatawad kita, sabi ko. At nakita ko ang kidlat ng pag-asa sa mga mata niya. Pinatawad kita dahil dugo mo ako. Dahil isinilang kita ng may sakit at pinalaki ng may pagmamahal. Pinatawad kita dahil lason ang galit at hindi ko yon inom. Hindi kita kinamumuhian, Tomas. Salamat, Nay. Salamat, sabi niya habang sinusubukang yakapin ako ulit. Pero lumayo ako ng isang hakbang. Naglalagay ng invisible na hadlang sa pagitan namin. Hintayin mo. Sinabi kong pinatawad kita. Hindi sinabi kong babalik na ang lahat sa dati. Nawala ang liwanag sa mga mata niya. Ang tiwala, Tomas, ay parang salamin. Sabi ko habang itinuturo ang salamin sa pasukan. Kapag nabasag na, pwede mong subukang buuin ulit. Pwede mong gamitin ang pinakamagandang pandikit sa mundo. Pero palagi mong makikita ang bitak. At sa tuwing titingnan mo ang sarili mo, makikita mo ang distorted na imahe. Nay, kaya ko pang ibalik ang tiwala mo. Hindi, anak. Putol ko ng matatag. Patay na ang tiwala. Pinatay mo ito noong tumayo ka sa korte at humingi ng mas mahabang sentensya para sa babaeng nagbigay sa iyo ng buhay. Pinatay mo ito sa bawat pagdadala mo ng bulok na prutas at pagbabanta mo sa akin ng kamatayan kung hindi ko ibibigay ang bahay ko. Naglakad ako papunta sa pasukan. Doon sa sahig ay nanatili ang itim na plastik, bag na itinapon ni Maricela ng may paghamak. Ang bag na may damit ko mula sa kulungan, ang ilan kong gamit. Kinuha ko ito. Hindi ito mabigat, pero puno ito ng kwento ng aking pagdurusa. Bumalik ako sa kanya at inabot ang bag. Eto, sabi ko. Tiningnan ni Tomas ang plastic bag at pagkatapos ay ako. Hindi naiintindihan. Ano ito? Tanong niya nang nanginginig ang boses. Ang bagahe mo, sagot ko. Pero Nay, mga lumang damit lang ito. Eksakto. Ito na lang ba ang meron ka ngayon? Tumayo si Tomas, natitisod. Itinataboy mo ba ako? Bulong niya nang hindi makapaniwala. Itinataboy mo ba ako sa kalye? Hindi kita itinaboy, Tomas. Sabi ko habang tinitingnan siya sa mata. Nilalaya kita. Habang nakatira ka sa ilalim ng bubong ko, lagi kang magiging batang kailangan ng ina para ipagtanggol. Lagi kang magiging biktima. At hindi ako nagpalaki ng mga biktima. Nagpalaki ako ng mga lalaki. Pero nakalimutan mo kung paano maging isa. Itinuro ko ang bukas na pinto kung saan nagsisimula ng lumubog ang araw. Pinipinturahan ang langit ng orange. Ang lalaking hindi kayang protektahan ang ina at nakipag-alyansa sa kasamaan para sirain siya. Hindi karapat-dapat manirahan sa bubong ng tatay niya. Ikakahiya ka ng tatay mo ngayon, Tomas. Yumuko si Tomas. Sa wakas ay bumagsak ang bigat ng hiya sa kanya. Dinudurog ang mga dahilan. Umalis ka, anak. Umalis ka at hanapin ang buhay mo. Matuto kung gaano kahirap kitain ang kanin ng hindi nagnanakaw. Matuto kung paano makilala ang babaeng nagmamahal sa iyo at ang gumagamit sa iyo. At kapag natuto ka ng maging disenteng lalaki, lalaking mabuti, saka mo lang kakatok sa pintuan ko. Baka sa araw na iyon ay buksan ko. Kinuha ni Tomas ang plastic, bag nang nanginginig ang kamay. Iyon lang ang dala niya. Walang pera, walang kotse, walang asawa, walang bahay. Isang bag ng basura na may alaala ng kulungan. Naglakad siya patungo sa pinto, hinila ang paa. Huminto siya sa bunganga at tumalikod sa huling pagkakataon. Paalam, Nay, bulong niya. Paalam, Tomas, sagot ko. Lumabas siya.
Lumakad ako sa pinto. Hindi ko isinara ng may galit. Hindi ko binagsak. Itinulak ko ng mahina, may kalmado. Ang tunog ng pagkakasara ng kandado ay ang pinakamalungkot, pero pinakamalayang tunog na narinig ko sa buhay ko. Sumandal ako sa malamig na kahoy ng pinto. Isinara ko ang mga mata at sa unang pagkakataon sa 3 taon, pinayagan ko ang sarili kong umiyak. Hindi ako umiyak sa galit. Umiyak ako sa pagdadalamhati dahil ngayon, kahit na ibalik ko ang bahay ko, nawala ko ang anak ko. Pero sa pinakamalalim ng aking lumang at pagod na kaluluwa, alam kong tama ang ginawa ko. Minsan, para iligtas ang isang tao, kailangan mo siyang hayaang mahulog. 6 na buwan na ang lumipas mula nang dumaan ang bagyo sa buhay ko. 6 na buwan mula nang hatulan ng hukom sina Maricela at ang kanyang ina. 6 na buwan mula nang isara ko ang pinto sa likod ng aking tanging anak. Ngayon, iba ang umaga sa San Miguel. Ang araw ay pumasok sa bintana ng kusina. Ang parehong bintana na dating natatakpan ng alikabok at kalungkutan. Ngayon, ang liwanag ay naghuhugas sa malinis na tiles at nagpapasikat sa alikabok na lumulutang na parang ginto. Wala nang pulang wallpaper sa dingding. Hinubad ko ang karumihang iyon gamit ang sariling kamay, isa-isa, na parang hinuhubad ang balat ng pagtataksil na tumakip sa aking tahanan. Puti na ulit ang mga dingding, malinis at payapa. Lumabas ako sa bakuran na may tasa ng kape. Amoy ng basa na lupa at sampaguita ang hangin. Si Mang Manuel, ang tapat kong hardinero, ay gumawa ng milagro sa dating tuyong damo dahil sa pagpapabaya ni Maricela. Namulaklak na ang bougainvillea. Ang fuchsia at orange na kulay ay umaakyat sa dingding. Sumisigaw na laging nakakahanap ang buhay ng paraan para bumalik, kahit tagatapos ng pinakamalupit na taglamig. Magandang umaga, Doña Esperanza. Bati ni Mang Manuel habang tinatanggal ang sombrero at dinidilig ang mga rosas. Masaya ang mga bulaklak ngayon. Tama ka, Manuel. Sagot ko ng may ngiti. Alam nila na nasa bahay sila. Malaki ang pagbabago ng buhay ko. Hindi na ako ang babaeng nakaupo at naghihintay ng bisita. Ngayon, 3 beses sa isang linggo, pumupunta ako sa community center ng parokya. Sumali ako sa grupo ng mga babae. Karamihan ay biyuda o mag-isa, tulad ko. Naghahanda kami ng pagkain para sa mga matatanda na walang kasama. Para sa mga lumang nakalimutan ng pamilya. Tulad ng nangyari sa akin. Kapag nilalagyan ko ng mainit na ulam ang kanilang pinggan at nakikita ko ang pagliwanag ng kanilang mga mata, nararamdaman kong gumagaling ng kaunti ang aking puso. Natuklasan ko na ang pag-iisa ay hindi nagagamot sa sapilitang pagsasama. Nagagamot ito sa pagiging kapaki-pakinabang sa iba. Tungkol naman kay Tomas, mabilis ang balita sa bayan. Sabi sa akin, nakita siya sa Central Market. Nagtatrabaho siya bilang kargador. Binababa ang mabibigat na kahon ng prutas mula madaling araw hanggang gabi. Sabi nila, payat na siya, nasunog ng araw, at nakatira sa maliit na kwarto sa may palengke. Sa unang pagkakataong sinabi nila iyon, naisip kong hanapin siya, dalhan ng ulam, bigyan ng pera. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Itinali ang mga kamay sa apron at naalala ang pangako ko. Kailangan niya nito. Kailangan niyang maramdaman ang bigat ng kahon ng kamatis para maintindihan ang bigat ng buhay. Sabi nila, hindi na siya umiinom. Sabi nila, walang gulo. At kahit masakit sa puso ng ina na isipin siyang nagdadala ng mabibigat na bagay, may kakaibang kapayapaan ako. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, kinikita ni Tomas ang kanin gamit ang pawis ng noo niya, hindi gamit ang luha ng ina niya. Marahil, sa pawis at tapat na pagsisikap na iyon, naroroon na ang lalaking gusto kong palakihin. Iniwan ko ang hardin at pumasok sa sala. Naglakad ako patungo sa maliit na altar na muling itinayo ko sa ibabaw ng fireplace. Nandiyan ang larawan ni Elias. Ang asawa ko ay may ngiti sa gilid na labi na laging gusto ko. Sinindihan ko ang bagong kandila. Tahimik at payapa ang sayaw ng apoy. Tumingin ako sa larawan at naramdaman na tinitingnan niya rin ako. Elias, bulong ko. Hindi madali. Halos masira nila tayo. Halos agawin nila ang lahat ng itinayo natin. Pero nandito pa tayo. Umupo ako sa aking upuan na may tasa na mainit na tsaa na manzanila sa kamay at naisip ang inyo, mga nakikinig sa akin. Naisip ko ang mga ina na, tulad ko,